So yan na nga po mga kaibigan, no, lumilinaw na. Okay ba yung ano ko, yung hindi ba maingay yung aking sounds? Hindi ba malina? Hindi ba malabo ang sounds ko, no? So eto na mga kaibigan, no, lumilinaw na po, no, yung itong flood control anomalies ay lumilinaw na mga kaibigan. At eto nga, babalita po natin sa inyo, no, lumilinaw na po itong patungkol sa mga flood control anomalies. Yan. So, alam naman po natin mga kaibigan, hello, maraming pong salamat sa panonood, Elisa Sevilla, maraming salamat, Bohol Hunters, yan. So, eto mga kaibigan, no, alam naman natin yung nangyari po sa Cebu, di ba? Ang Cebu po mga kaibigan ay, eto, nagdeklara po ngayon ng ating Pangulo ng state of emergency sa Cebu dahil nga po, grabe po talaga ang nangyari sa Cebu, no? So, state of national calamity, idineklara ni Pangulong Marcos. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng state of national calamity, bunsod ng matinding pinsala dulot ng Bagyong Pino at bilang paghahanda sa papalapit na Bagyong Uwan. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paghatid ng tulong, suporta at mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Yan. So, state of national calamity na po ang Cebu. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag diniklara na po yan na state of national calamity, ay agaran po ang tulong dyan. Wala na pong ano yan, wala nang kumbaga yung kailangan pa ng bureaucracy or yung may mga sistema pa na bago mabigyan ng mga ayuda, kailangan ganito, kailangan ganyan. Wala na po yan. Pag sinabi mong national calamity, state of national calamity, agaran po talaga ang tulong dyan kasi talagang kailangan, no? So, eto nga po mga kaibigan, lumilinaw na po lalo mga kaibigan, no? Nakikita na kung saan nagmula, kung sino ang mga tunay na salarin at patuloy ng mga kaibigan na lumilinaw at nagliliwanag na ang patungkol nga po dito sa mga flood control anomalies, lalong-lalo na ngayon mga kaibigan sa Cebu. Guys, no? So, atin po itong tatalakayin, no? So, mga Cebuano, makinig kayo. So, yung aking asawa from Cebu, no? So, Cebuano po yung asawa ko at minsan umuwi po kami ng Cebu kapag December, no, kapag merong reunion ang pamilya ng aking asawa. So, umuwi po kami doon at syempre napasyalan ko na rin yung Cebu City at iba-iba pang mga lugar sa Cebu dahil taga Cebu nga yung aking asawa. Plano nga po namin ngayong December ay uwi kami ng Cebu 15 days pero hindi ko alam kung matutuloy pa, no? Pero yung lugar naman nila doon ay hindi naman na-hit siya ng bagyo pero hindi naman ganoon yung pinsala, no? So, meaning to say, sa isa pong interview dito kay Pam Baricuatro, hindi yung latest hindi yung latest. Yung interview kay Pam Baricuatro, mga kaibigan, ay sinasabi po niya dito na ang Cebu daw ay pro Duterte, no? So, tingnan po natin sabi po ni Pam Baricuatro, ang Cebu daw ay pro Duterte, no? Okay. Cebu. Okay. Ito po sabi niya, pakinggan natin Inanalo rin naman si BBM doon. Bakit maka-Duterte ang Cebu Province? Ano ba nangyari? Inanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years now, people realized that their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022, rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-unit team. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. The same manner that I worked with PFP because nag-unit team because of Inday Sara. Yan. So yan po ang sinasabi ni Pam Baricuatro na ang Cebu daw ay Duterte daw talaga, no?
So kung titignan natin mga kaibigan, meron namang merong logical reason kung bakit Duterte yung Cebu, no? Kung totoo yung sinasabi niya. May logical reason kasi si Duterte po ay tubong Cebu, Maasin Cebu, no? Taga Cebu po si Duterte, doon po siya pinanganak, doon po nanggaling ang kanyang pamilya. So natural lang po na ang Cebuano ay talagang maka-Duterte kasi nga doon siya pinanganak, doon ang kanilang pamilya, no? Nag-migrate lang naman yan sila sa Davao eh. Hindi naman talaga taga Davao City ang mga Duterte. Taga Cebu talaga yan. So kung titingnan natin, sige, ibigay na natin yan sa kanila, no? Kasi yan talagang maka-Duterte sila dahil si Duterte ay diyan talaga. Same with Ilocos Norte. Ilocos Norte, maka-Marcos dahil syempre, taga diyan ang mga Marcos eh. So ibigay na po natin sa kanila yan, mga kaibigan, no? So eto mga kaibigan, etong binalita na itong bagyo na ito ay papunta ito sa yung bagyo na nag-hit sa kanila ay hindi dapat yan sa Cebu pumunta, pero sa hindi malamang kadahilanan, kaya nga sinabing bagyo eh, kasi hindi natin ma-predict. Sasabihin sa Manila, yung pala pumunta sa May Cavite, di ba? So, same with this bagyo mga kaibigan na tumama po sa Cebu, na dapat ay hindi siya sa Cebu, pero lumihis po at pumunta po siya sa Cebu. At ang mga tinamaan po nito ay yung mga lugar sa talagang sa sentro, no, sa syudad, kumbaga. Sila po yung tinamaan ng bagyong ito. So, merong mga nagsasabi, no, na mga yung mga loyalista na galit noon sa mga DDS na nasa Cebu na nagdadasal na ang Ilocos Norte daw ay lunurin, no? Natatandaan niyo yung mga DDS, mga kaibigan, no, na nagdadasal sila at sinasabi pa nila online na ang Ilocos Norte ay lunurin para daw matsugi daw ang lahat ng mga tao na nandoon. So, bakit natin ito sinasabi? Inire-recall lang natin ito mga kaibigan para i-establish na kung ano yung wini-wish mo na masama sa kapwa mo ay babalik sa'yo. The principle of the Bible, what you sow is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin. So hindi po natin ito sinasabi na dahil sinisisi natin yung mga tao, kabuuan ng mga tao sa Cebu City or sa Cebu, kundi sinasabi natin ito mga kaibigan, in the context para paalalahanan yung mga DDS na tumigil kayo sa pagka-curse at tumigil kayo sa pag-wish ng pangit sa Ilocos Norte at sa pamilyang Marcos at sa lahat ng mga kalaban ninyo sa politika. Itigil nyo na ang inyong pag-wish ng Ilocos Norte ay bahain at malunod ang lahat ng mga tao. Itigil nyo na yan. Kasi bumalik sa inyo bumabalik sa inyo talaga. At habang hindi nyo tinitigilan ang pag-wish ng masama sa kapwa nyo, babalik talaga sa inyo yan. Diba? So mga kaibigan, katulad ng sinabi ko kanina, disclaimer tayo dahil very sensitive ang topic na to dahil marami na pong namamatay. Marami nang namamatay mga kaibigan. Pero sana ay maging sensitive din itong mga DDS, no? Lalo na yung mga nasa Cebu, na tumigil na kayo sa pagkikurse at pagsasabi at pagpipray na sana ang Ilocos Norte ay malunod at yung mga tao doon ay mga tsugi lahat. Tumigil na kayo dahil bumabalik sa inyo. At ang kawawa nito, yung mga tao na inosente. Yung mga tao doon na hindi naman DDS. Yung mga tao doon na mabuti naman ang kalooban at ang kaisipan na hindi naman nag-wish ng masama sa kanilang kapwa, damay din sila. Ayan yung mga kaibigan, no? Kaya tumigil na kayo mga DDS. Sa kaka-wish ninyo ng masama, na may masamang mangyari sa Ilocos Norte, bumabalik sa inyo. Diba? So, mga kaibigan, eto, lumilinaw na po guys, no? Lumilinaw na yung itong korupsyon, no? Itong anomalya dito po sa mga flood control projects, no?
Ito po mga kaibigan, sa isang interview kay Pambaric 4, hirap na hirap po siya na bigkasin yung katotohanan na nag-start ang anomalya, ang mga flood control projects na yan sa panahon ni Duterte. Hirap na hirap po siya, guys. Pero hindi po siya tinigilan ni Karen Davila hanggat hindi niya masambit yung katotohanan. Kita po natin dito mga kaibigan na hindi medyo, kundi mukhang talagang pinoprotektahan pa, no, ni Gob Baric 4 si Duterte. Dahil si Baric 4 po ay isang DDS. So, mga kaibigan, ito naman ang masasabi ko. Bilang isang governor, sana si Governor Pambaric 4 ay protektahan niya yung interes ng mga tao, yung interes ng mga Cebuano, at hindi yung dating Pangulo ng kanyang kaalyado. Kasi mga kaibigan, buhay ang ano dito, buhay ang nawawala dito. Mga ari-arian na mga Cebuano. After this calamity, mga kaibigan, magbabago ang buhay nitong mga biktima na to. Nakita niyo yung mga malalaking bahay na talagang may mga inanod, may nawasak, yung mga kotse na nagpapile ng ganun na talaga namang parang mga matchboxes, no, na basta ginanon mo na lang siya, hinulog mo siya ganun, pagkatapos patong-patong yung mga kotse. So, etong mga to, after this calamity, mga kaibigan, magbabago na ang buhay nito. Yung iba dyan, mababankrupt. Yung iba dyan, mayaman, maghihirap. At yung iba dyan, baka nawalan ng mga mahal sa buhay. Magkakaroon pa sila ng problema sa mental health, etc., etc. So, ito ang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, na instead na protektahan mo ang dating Pangulo, no? Kay Gob Baric 4 ng Cebu, instead na protektahan mo ang dating Pangulo, bakit hindi mo na lang protektahan ang mga mamamayan ng Cebu? Kasi bilang isang public servant, tinawag kayo para talagang paglingkuran ang taong bayan, hindi yung inyong mga idolo sa politika. Hindi ang inyong kaalyado. So, sana maging eye-opener ito kay Gob Pambaric 4 na huwag mong protektahan si Duterte. Kailangan magsabi ka ng katotohanan. So, dito nga mga kaibigan, no, dito, papalabas natin sa inyo, hirap na hirap po si Gob Pambaric 4 na sabihin, no, yung katotohanan. Pero, si Karen Davila ay hindi po siya tinatantanan hanggat hindi niya masasabi yung katotohanan. Okay? So, palabas po natin So all of the flood control Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province. Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just over 100 days. Dali, putulin muna By the natin. time I got here, Putulin muna natin saglit, no? Pansin niyo ba? Nung tinanong si Pambaric 4 kung kailan daw nag-start, kung sa past administration, ang bilis niya magsagot. Kasi ang iniisip niya, si Gwen Garcia, no? Past administration, si Gwen Garcia. Pero iba ang tumatakbo sa utak ni Karen. Pag sinabi niyang past administration, ayun yung Duterte administration, di ba? So medyo hindi nakuha ni Pambaric 4, kaya ang bilis niyang sumagot, no? Na yes daw, no? At ito, nag-explain siya. that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration
I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019, yes. Napansin nyo, napalunok siya. Sabi nung nagtanong si Karen Davila, panahon po ba ni Duterte? Sabi niya, napalunok siya, guys. Parang iniisip siguro niya, OMG, lagot ako nito. Lagot ako nito sa mga DDS, no? So, ito yung sinasabi ko, guys, no, na huwag po natin protektahan, no? Yung ating mga kaalyado, huwag niyong protektahan. Kung talaga namang past administration, sabihin niyo past administration. Tingnan niyo nga si Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Bonoan ng DPWH, di ba? Sa akala niyo ba nag-resign yun? Hindi nag-resign yun. Sinibak yun. Ganyan ang Pangulo namin, Bongbong Marcos. Tapos, tingnan niyo naman, kinasuhan na rin si Secretary Bonoan, dating Secretary Bonoan ng DPWH, kinasuhan na rin. Alam niyo ba na si dating Secretary Bonoan ay isang Ilocano? Ilocos Norte yun. Loyalista yun. Ang pamilya ng loyalista. Pero hindi inisip ni Pangulong BBM na naku, kapag nakasuhan to, kapag ito ay nakulong, naku, magagalit sa akin yung mga pamilya nito. Ilocos Norte yun. Pero hindi inisip yan ng Pangulong BBM. Kasi ang mindset ng Pangulo natin ay para sa sambayan ng Pilipino, hindi para protektahan ang kanyang kaalyado. Yan ang pagkakaiba kay President Marcos at kay Digong. Kasi si Digong, pagkaalyado, protektado ka. Hindi ka pwedeng galawin. Yan ang kay Digong. Kaya nga maraming humahanga kay President Bongbong Marcos kahit yung mga dilawan kahit mga pinklawan na yan na talagang sinasabing never again to Marcos. Pero humahanga sila kasi nakita nila ngayon na kahit kaalyado ni Pangulong BBM ay wala sa kanya. Kung kailangan mong magkaroon ng kaso, kung kailangan mong makulong, gagawin yan. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Ang ating Pangulo, walang kaparti-partido. Yan, big example yan. Secretary Bonoan, loyalista. Loyalista yan, pati ang kanyang mga pamilya, kamag-anak niya, Ilocos Norte yan. Sa tingin niyo ba ngayon natutuwa yung mga pamilya ni Secretary Bonoan kay PBBM? Sa tingin niyo ba natutuwa sila ngayon kay PBBM? Baka nga bumaliktad na sila Kung ang mindset nila ay iba, baka nga bumaliktad na sila at baka naghatak na sila ng ibang mga tao na para bumaliktad. Pero hindi yan iniisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kaalyado niya, wala siyang pakialam. Kung kailangan kang kasuhan ka, ipaliwanag mo ang sarili mo, kailangan ipaliwanag mo kung dapat kang managot, kung dapat kang makulong, bibigyan ka ng due process. 'Di ba? Para maipaliwanag mo, linisin mo ang sarili mo. Pero kung ikaw ay may kasalanan, makukulong ka talaga. Yan ang Pangulo namin. Kaya nga, maraming nakaka-appreciate sa Pangulo namin. Kahit dilawan, kahit na mga pinklawan, na-appreciate nila ang Pangulo namin dahil nakita nila yung fairness. Fair. Pero ang mga DDS, iba. Pagka-aliado mo, protektado ka. Look at Duterte, Michael Yang, na-implicate ilang beses sa droga. May-ari pa ng Shabu Laboratory, ilang beses na lumabas sa investigasyon. Michael Yang, ang ginawa ni Duterte, inarbor niya, ginawa niyang presidential advisor, economic advisor. Nang sa ganon ay hindi na magalaw si Michael Yang. Ano ba? Bongo. Protektahan din ni Duterte.
Remember yung issue ng pagbili ng frigates, yung mga warship natin na pinakialaman ni Bongo? Sino ang nagprotekta nun? Si Duterte din. Anong sabi ni Duterte? Bakit makikialam si Bongo? Tignan nyo, bilyonaryo yan. Punta kayo sa Davao. Tanong nyo kung sinong taong yan. Bilyonaryo yan. Di ba? Kaya nga ngayon, anong nangyayari? Naki-question ngayon si Bongo sa SALN niya kasi ang nilagay ni Bongo, 32 million. Samantalang ang sinabi ni Duterte, si Bongo daw ay bilyonaryo. Di ba? So mga kaibigan, eto, manood kayo mga kaibigan na talagang lumilinaw na ng husto kung sino ang mga mastermind nitong mga flood control anomalies. Lumilinaw na kung sino talaga ang mga mastermind. Ituloy natin. In that chair, were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. 2019. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Okay. Hirap na hirap siya. Pwede naman niyang sabihin, yes. Pero sinabi pa niyang, I suppose. Diba? Mga kaibigan, itong si Pambari 4, ay sinabi nga niya no, na nag-imbestiga na sila eh. Ibinigay na niya sa ICI, mga kaibigan, yung investigasyon. At nalaman nila, no, na merong bilyong-bilyon, no? Ilang bilyon yan? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 24, no? 24 billion na flood control anomaly. Na kung hindi daw goes substandard. Yan po ang sinabi ni Pambari 4, 2019 daw nag-start. Pero hirap na hirap siya, aminin. Tinanong siya ni Karen Davila, 2019 sa panahon ni Duterte, ang sabi niya, instead of saying yes, ang sinabi niya, I suppose. Hirap na hirap siya kasi gusto pa niyang ipagtanggol si Duterte dahil siya nga ay isang DDS. Diba? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, and he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right, okay. Hirap na hirap siya, no? Hirap na hirap siya, di ba? So mga kaibigan, napag-alaman po na merong Sabi mo MGA kaibigan. na merong 300 flood control projects sa Cebu sa panahon po ni Digong. Sa panahon po ni Digong yan, mga kaibigan, meron pong 343 flood control projects. At ang lahat po ng ito, 343 flood control projects ay hindi gumana. Hindi po gumana ito, lahat ng mga flood control projects na to. Dahil ang sabi nga po ni Pambari 4, lahat po ay goes at kung hindi naman goes ay substandard. So meaning to say,
ang Duterte administration ay wala pong ginawa na matino na flood control projects para sa Cebu. Yung PBBM administration naman ay merong 100 plus na flood control projects sa Cebu. So, 55 pa lang ang natapos, no? So, tingnan nyo 55 pa lang natapos, hindi pa naman tapos ang 2025 no? So, 55 pa lang ang natatapos ng Marcos administration sa flood control sa Cebu. Samantalang ang Duterte administration, ang natapos nila ay 343 flood control projects sa Cebu. So, meaning to say, ang talagang meron ditong malaking pananagutan ay ang Duterte administration. Kasi natapos na nila ang 343 flood control projects at bilyon-bilyon ang kanilang ginastos. Pero mukhang hindi yata tumalab ang flood control na yan. Dahil from the mouth of Pam Baricudjo, Baricuatro na isang DDS ay puro substandard at ghost ang flood control projects sa Cebu. So dito po mga kaibigan, naiisip ko maaring makancel, no? Baka i-cancel ng mga DDS itong si Pam Baricuatro kasi mga kaibigan galing sa mouth niya nilaglag si Duterte, di ba? Pero kung ako sa inyo sa mga Cebuano, ito ba yung administrasyon na inyong pinagmamalaki? Ito ba yung presidente na pinagmamalaki nyo, si Duterte? Na nang dahil sa katiwalian sa administrasyon ni Duterte, eto kayo ngayon, lubog kayo ngayon sa baha. At kayo, may mga namatay sa inyo. Ang inyong mga ari-arian ay na-wipe out at magbabago ang inyong buhay dahil lamang dito sa katiwalian sa Duterte administration. So kung ako sa inyo na mga taga Cebu na DDS, mag-isip-isip na kayo. Nang dahil sa inyong iniidolo na si Duterte, nagkaganyan ang Cebu. Diba? Nagkaganyan ang Cebu City nang dahil sa iniidolo niyong si Duterte. Gumising na kayo. Tama ka dyan, hey DAC, wake up call na ito sa mga DDS. Gumising na kayo mga DDS. Diba? Lalo na yung mga taga Cebu. Ayan ang ginawa ng inyong Duterte. Ayan ang ginawa ng iniidolo nyo. Ipinahamak kayo. Diba? Biruin nyo bilyon-bilyon ang ginastos sa panahon ni Duterte sa flood control. 343 projects ng flood control pagkatapos puro ghost at puro substandard. Di ba? So ito pa mga kaibigan, ito pa yung ginawa ng Duterte administration Yan. Alam niyo ba mga kaibigan, nakita niyo yung ibang mga video na pinapalabas, di ba, ng mga netizens sa Cebu habang rumaragasa yung tubig. Nakita niyo yung merong isang area doon na puro bato. Puro bato yung rumaragasa, hindi na tubig. Di ba? Sandali, tingnan ko kung ma-research ko Puro bato guys, ang rumaragasa, hindi na tubig Yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mga bato yon. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Mga bato. Tingnan ko kung maano ko Tingnan natin kung ma-search ko. Just to give you an idea of how big. Yung puro bato ang rumaragasa. Sandali Ito pero hindi masyadong kita Tingnan nyo guys Meron talaga yung isang video na talagang puro bato tapos mga tipak-tipak na bato na may mga malalaki pa. Bato, as in bato talaga ang makikita mo. So, yung mga netizens ay nagsisigawan kasi bakit ganun yung baha?
puro mga bato, no? So explain ko sa inyo kung bakit, guys, no? Kung bakit ganon. Bakit mga bato? Yan. Okay, explain ko sa inyo, ha. Ito kasi ang nangyari, guys, no? Noong 2020, mga kaibigan, kinalbo nila ang Dolomite, ang Dolomite Mountain, no, sa Cebu. Kinalbo. Bakit kinalbo nila?